Magandang gabi mga kalaro. Andito na naman ang inyong mga sportito para na naman sa isang gabi ng kulitan, kantsawan at kwentuhan. Dito lang sa Laro-Laro Lang. I'm Chief Bisdak, Joel Parcon, and with me as usual, the daddy who dribbles all the way in Canada, Mr. Excited Gary Villanueva. Good morning, good evening, eh? Andito rin ang Contra Commander, ang expert sa pagmimiron, si Coach Miron, Noy Africa. Anong pinagsasabi mo dyan? Good evening everybody. Huwag masyadong seryosohin. Laro-laro lang. Bago yan And of course, hindi magpapahuli ang master ng pasabog, si Mr. Pasabog, Farley Don Romantico Aguila. Yan na naman good evening sa mga televiewers ng bagong, hindi na pala bago, second season na ng Bisyo ng Bayan. Laro-laro lang. Alright, mga kalaro. Ngayong gabi, kasama natin ang isa sa mga pinakakilalang basketball personalities dito sa Pilipinas. He is a member of the 1988 UAAP champion team from the Ateneo Blue Eagles. A whopping 17-time PBA champion, 9 as a player with the San Miguel Beermen and 8 as assistant coach with the Petron Blaze Boosters, San Mig Coffee Mixers, and Barangay Ginebra San Miguel. He is also a 6-time PBA All-Star, 2-time PBA Mythical Team member, first team member, 3-time PBA Mythical second team member, and was named Mr. Quality Minutes in 1993. Plus, his jersey na suot ni Coach Miron, his jersey number was retired by the San Miguel Beermen. Currently, he is the head coach of the FEU Tamaraws while continuing as assistant coach for the Barangay Ginebra San Miguel. Mga kaibigan, let's all welcome number 17, Coach Olsen Rara Racela. Good evening, Coach. Welcome to Laro-Laro Lang. Yes. Good evening, everyone. Good evening, Joel at Coach Noy, Gary V at Farley. Good evening, okay, introduction nyo Salamat Wikipedia. Oo. Matinding pagre-research yan, Coach. Updated ba? Updated ba? Tama ba? Tama naman yata. Tama. May kulat. 17 times been keeping champion. you busy. Sakto sa number niya, 17. Oo. What's keeping me busy? Keeping you busy nowadays, Coach? Yes. We just started practicing sa Ginebra this week. First week of March, nag-start kami. So, yun lang. And then, checking up on my players sa FEU. Right now, nasa kanya-kanya sila mga probinsya So, kailangan bantayan din sila kung nasan sila. We have our regular Zoom sessions, Zoom workouts, and then, yun lang naman pinagkakaabalahan ko. FEU and Ginebra. Yes. And Ginebra. Wow, nice. Getting ready for the upcoming wars in the PBA. So yeah, great things to watch out for. For now, we go into our segment called Sportito. Take it away, Mr. Excited. Coach Olsen, matagal ko I've known Coach Olsen for quite a long while, no? Pero never ko natanong to kay Coach. Coach, basketball ba was your first sport? Was this the first sport talaga you ever played in and fell in love with, or was it another sport? Well, basketball na talaga. We're a family of basketball players. From my uncles to my cousins na nag-influence sa akin. Kilala nyo, sila pala. And Dudong. The Cruz family. yung kuya ko, yung dalawang kuya ko nag-influence sa amin ni Coach Nash. So, yun. Ever since, basketball na talaga. Nice. So, tapos nag-start ka naman sa high school na, Ateneo High School, di ba? Doon ka naman nag-start maglaro talaga? Yes. First year high school, I tried out for the team. Paya aspirants. Hindi ako nakuha the first year ko. Then I tried out again my second year. Kasama ko na si Manong. And then, doon na nag-start yung competitive basketball for me. Before that, puro intrams, gano'n.
summer tournaments. Pero yun, second year high school, doon nag-start yung varsity team. Tapos dire-diretso na ng UAAP yun, di ba? Sa college naman. Oo. Well, nung high school kasi hindi after may stages yan eh. So from second year PAYA aspirants, third year PAYA juniors, and then nung fourth year lang ako naglaro ng UAAP juniors. So, and then from there, I tried out sa senior sa college naman. So, yun. Tapos, di ba, ano nun? Well, kung tama yung timeline ito, lumalabas sa edad namin ni Olsen. Timeline nun, ng mga 80s, kata-transfer pala ng Ateneo sa UAAP nun, di ba? Tama ba ako? Hindi naman. As in, a year or two. Hindi, I mean, after NC, di ba, parang lumipat? Parang ganun. Tama ba timeline ko? Mga 80s? Lumipat sila, 80s. Pero, ano ba yan? Hindi, high school. 87, 88 kayo nag-champion, di ba? Yes, my first 2 years sa college. Pero nung lumipat ang UAAP, nung lumipat na sa UAP, ano pa ako nun? Ano ba? Grade school pa lang yata ako nun. Alam ko nung high school ako, 4 straight championships yun junior sa UAP. Pala. So last kami nung. So alam ko bago ako nag high school dun lumipat yata. Kasi memorable yung team na yun ng 87-88, at least for me and Farley. Kasi most of the core of that team were my batch na from Alex Arneta, Jay Gayoso, mga medyo puso. Seth Canlas, classmate ko yun. Jun Reyes. Medyo yun. Kasi also mga kuya ko kayo Yun nga, first 2 years ko yung championship. So rookie year. First year ko champion na agad sa UAP. So very grateful. Very blessed. Coach, when you came in nung 1988 championship, you were playing parang kumbaga second guard kayo behind Jun Reyes, no? Tama ba yan, Coach? Or ano ba yung rotation? May story yan Nung nag-tryout ako nung backup ako ni Jun Reyes. Pero before that, nung high school, nung papasok ako ng college. Nag-tryout ako sa Ateneo noon. First tryout ko, cut ako noon Hindi ako nakuha noon. Ateneo Seniors. Tapos, nung nakat ako, nag-tryout ako sa, alma mater mo, Gary D. UP. Oo. Talaga? Kinat din ako ng UP. Tapos, after nun, I decided... Sinong coach doon? Coach Ray? Was that Coach Ray? Coach Joe? Kakatapos lang ng championship ng UP nun. So, nag-retire na si Coach Joe. Yun yung promise niya, di ba? Pag nag-champion siya, nag-retire na siya. So, wala na si Coach Joe. So, Mon Bernabe yata ang coach. Okay. Si Coach Mon. Yeah. Yun. Kinat din ako ng UP. So, nag-decide ako na na lang, mag-aaral na lang ako. So, bumalik ako Ateneo. Decided na ako na, hindi na ako magpapasok, mag-aaral na lang ako. Tapos a few weeks before start ng school year, tinawagan ako. Wala pa, ang nangyari pala, may mga backup si Jun Reyes na because of academics, natanggal na sa team. So, nagpapanik sila, naghahanap sila ng backup ni Jun Reyes. So nakita nila, naalala nila, si Olsen Racela, nag-point guard nung high school UAP team ng Ateneo, tapos pasado na sa asset. So, tinawagan ako, try out. So, sumipot ako. Tapos sabi nila, after mga 2 weeks yata, or before the start of classes, sabi ni Coach Chris Kalilan. Coach Chris. Pwede na yan. Mga lang naman, mga 5 minutes per game. 2.5 minutes per half pagpapahingayin si Jun Reyes. Pwede na yan. So, yun yung storya ng paano nakapasok? Pagpasok ko sa May nagre-react. May nagre-react dito sa Kwento mo na, Farley. Sige na, Kwento mo na, Farley. Para alam ni Coach Olsen. Guess ba ako? Coach, gusto mo kami magkwento? Ni Coach Olsen. Bakit? Ano yan? Hindi pa ako nag-tryouts noon. Hindi mo ba nagta-tryout noon?
Alam ko nag-try out ka doon, Coach. First year ba ako nag-try out? Naku, hindi na naalala. Coach O, kailan pumasok si Eric Reyes? Second year, di ba? Nauna sa akin si Eric. O, tama. 86. So, ikaw na nun. Sa second year ako nag-try out ata. 86. Dahil si Eric ang papasok nun eh. Okay. 86 yun. 87 ako. Kami ni Danny Francisco, 87. So Hindi kami sabay. 1 year Sabi ahead. pa rin ni Coach O, tadhana niya talaga. Hindi ako yun. So, sinasabi mo, Farley, ikaw yung mga backup point guard na nawala na academic. Ikaw isa ka ron. Hindi Yung nga backup lang. natanggap Diba eh. pag may files ka, marami kang Hindi backup. ka natanggap. Hindi nga Hindi natanggap. ako umabot sa akin. Nauna yung mga ibang backup. At saka nung panahon na ngayon, talagang magta-try out ka. Walang no such thing as recruitment ng mga time na yun. So, kailangan talaga sumipot ka sa mga teams magta-try out ka. Hindi assured yung slot mo talaga, no? Wala. Ganun. Wala, hindi talaga. Okay, ano? Sayang. Sana teammate ko pala si Coach O. Champion sana, no? Backcourt Ituloy na sana kayo ka-trip, nun, Farley. Back to back lang eh. Sana may backup na ng backup. Oo, pwede backup. na akong backup ni Coach Backup Olsen ng eh. backup ng backup ng backup. Baka hindi na kaya yung 5 minutes. Di akin yung 2, 3 siya. Di ba? O tapos doon, Nako. Coach, syempre, natural na nag-graduate si June, ikaw na nag-take over. Syempre, it was your team na ikaw ng King Eagle ng mga time na yon. Noong mga time na to, nag-entertain ka naman ng thoughts sa mag-PPBA ka or magpo-pro ka or whatever noong mga time na yon? When did that come about? I realized that I can make a career out of basketball nung na ako, third year college. No, 88. 89. 89. So nung na ako, commercial team. PABL. I was earning. I started earning. So sabi ko pa pwedeng gawing career tong basketball. So yun, from there nakita ko na may chance din na makapag PBA ako. So naging goal ko na yun. Pero ever since nung bata ako, hindi ko goal yung hindi goal yung PBA for me. Kasi I don't know, hindi naman talaga ganun tayo nung maliliit tayo. Hindi naman maging PBA player or professional player. Unlike now na yung mga bata talagang that's naging parang ambition nila or dream nila to make it to the pros. Anong team sa PABL nilaruan mo ng coach? First team ko Crispa. Ito yung time na wala na sila sa PBA tapos nag-comeback sila sa amateur. So kakapi mo siya, no? Junjun Habar? June Jobs. Delante. Kita mo? June Jobs. Yan. Hun Habar. Ang coach ko noon si Atoy ko. Yung mga Crispa Legends. Wow. Atoy. Atoy ko. So, and then after that, ang teammate ko nun si Johnny Abarientos. So, wow. Sabi ko, medyo mahihirapan akong magkaroon ng playing time dito. So, lumipat ako. Sa team ni Coach Joe Lipa. Phillips na naging A&W. Kasama ko sila Alfie Manlulu. Oo nga pala si Alfie. Yun, kasama ko sa A&W. Tapos si Benji nasa Philips na, di ba? Kaka-pro. Kaka-pro pala. So, 89 yun nag-pro siya. So, 1990 yun nung lumipat ako dun sa A&W. So, nakakatawa nga si Coach Joe yung coach dun. Tayo kay Coach Joe, Coach, hindi mo naalala, nag-try out ako sa UP. Gulat na gulat siya. Kasi sabi niya, kung alam ko nag-try out ko sa UP, kinuha kita. Sabi niya ganyan. Sabi ko, naalala ko yung tryout ko, may dinala siyang player. Si Coach Joy dumating sa practice, nagdalang player. Tapos yung player niya, kasi laki ko lang, malaki sa akin ng konti. Hinahagis yung bola sa board. Tapos dumadunk, 2 kamay.
Kaya hindi ko makakalimutan yun. Tapos si ano yun? Si Tata Marata. Marata, sabi ko si Tata Marata yun. Oo, si Tata Marata. So yun kinuha ni Coach Joe. So gulat na gulat siya na try out daw ako sa UP. So, yes, Coach, try out ako sa UP. Yan. Tapos from A&W, one conference ako for Pop Cola before I turned pro. And then, ano ba yun? Nag-draft ka ng Pure Foods pa? Tama ba, Chief? Pure Foods. Second round. Draft Pero naman before ng that, timeline or nag-ano free muna. agent? Nag-RPUs team muna si Coach eh. Diba? Oh, 1989. yes! Yes, yun yung that was the summer of 87. So after no first year ko sa UAP, going to my second year, doon ako nag youth team. So ano ba yun? Sa tryouts ng youth team. Nag-tryout ako kasama ko nun sila Cardell, Limpot, ang lakas nun. Pablo, Jonas Mariano, Paul Du, Bong de la Cruz, sino pa ba? Si Limpot, did you mention Sandro Limpot? Limpot yata, di ba? Tapos yung tryout kasi EJ File yata, di ba? Wala pa si Gina. Yun yung 17 and under eh. So, nung nag-tryout ako, that was after the UAP Championship to seniors. So, dahil bata pa ako, lahat ng mga kasabay ko from San Beda, si Coach Ato Badulato yung coach nun na Coach Noy. Okay. So, ang kasabay ko nun sila, Jun Manuel, Bani Manzano, kasama rin sila nun. Si Jojo Juan. Yan, yun yung mga Beda malabas mga edad ko. So, most of them, nasa high school. Ako lang yung first year college. Actually, kami ni Vic Pablo. Tapos, member pa ng champion team ng seniors. Kaya lamang na lamang ako noon sa tryout. Parang minarkahan na ako noon. Tapos, pagbalik ko na UAP, medyo nagka-experience na ako. Kaya, experience and confidence. Kaya nung pagbalik ko UAP, imbis na backup na ni June, medyo nagsasabay na kami ng second year ko. Nice. So iba talaga ang coach na, iba ang effect pag nagkaroon ka ng international or na experience in playing a tournament internationally. It adds something to you, no? Oh, not just international competition. Yung mga naglalaro ng commercial team, katulad ng binanggit ko kanina. Kasi after UAP, maglalaro ka sa commercial team. Tapos ang kalaban mo, minsan mga ex-pros. Mga mama na magpo-pro na. So, naturally, pagbalik mo ng UAP, ang kalaban mo na mga bata na. Bata ulit. Mas confident ka na eh, di ba? Iba yung level ng competition sa back then PBL or PABL. Tapos pagbalik mo ng college, medyo mas magana. So, malaking tulong yun sa akin. And then nung time na yun, was it drafting na ba? I was asking, was it a draft already then? Nung time na yun? Or were you just called by Pure? So na-draft ka nun. Sinong draft class ang kasabay mo sa draft class nun? Dito yung picture ko pa naman. Ayan na. Baka may inaagaw may wagang baon. Anyway, 93. 93. Oo. Drafted by Pure Foods. It was the first year ni Chot Reyes yun sa PBA. First year niya sa head coach. Well, kasi si Coach Chot din kasi was my very first coach sa Ateneo. Yung PAI aspirants. Si Coach Chot talaga. Coach Chot yun. Then he was my last coach nung high school. Nung 14 game sweep kami to win the championship. Si Coach Chot din yung coach namin nung high school. Wow. And then he was also my last coach in college sa Ateneo bago ko sa PBL, commercial. So, ngayon, siya yung first coach ko naman nung PBA. He was the one who drafted me. Nakakatawa nga ang kwento dyan parang dinraft lang ako ni Chot noon kasi para may masigawan siya. Kasi
lahat ng mga players niya noon, star na eh. Di ba, Farley? Alam mo yan, Pure Foods. 93. Si Alvin, Jerry, Glenn Capascio, Dindo Pumaren, Boy Cabahug. So, puro star na yun eh. So, wala siyang masisigawan doon. Kaya, dinraft na yung player niya nung college para suki na. Parang may weeping boy. Para ka pala coach dumaan sa Reyes School of Basketball Kasi nung college ka, understudy ka pa ni June. Oo. Well, nung high school, naging teammate ko pa si Billy. Si Billy naman. Oo, si Billy Reyes, naging teammate ko. Actually, isang kwento pa. Kaya ako nakuha kaya ako nakuha ng PAIA aspirants ako. Pakiusap lang yun ng mom ko sa mom ni Chot. Kasi back then, wala akong kaalam-alam sa basket. Hindi ako walang kaalam-alam. Hindi ako ganun kagaling. So, accommodation lang ako, sabi nung kaibigan ng mom ko, yung mom ni Chot, ni Coach Chot. Accommodation lang ako. Sinali ako sa training team. I wasn't part of the team. Sa training team lang ako. Kaya lang ang PAIA aspirants, second sem yun eh. So first sem, buo na yung team. Hindi ako kasama. Pero, andun ako palagi practicing with the team. So, second sem, yung one of the players, nag-back out sa team. Hindi ko na maalala kung bakit. Pero nagkaroon ng opening. So, naturally, ang kinuha ni Coach Chot, yung deserving na part of the training pool na palaging nandun na nagpa-practice. Kaya ako nakapasok doon. Puro puro singit lang ako sa mga teams ko eh. So, nung simula. Nung simula. Dinadaan sa tiyaga. Oh, di ba? Ako hindi ako na-accommodate. Hindi ka kasi matyaga. Tsaka wala kang nakapasok. Tsaka wala kang kilala. Meron ka, diba? Meron nga. Maulit yung kwento. Wala kang tiyaga kasi Farley. Sinatyaga yan. Oo. Hindi na ako nakapasok. Paano ko makakatyaga? Hindi nga. Just imagine nung second year, nung nag-competitive basketball na ako, since second year hanggang nag-retire ako sa PBA, hindi ko hawak yung summer vacation ko. So from 13 years old ako hanggang nag-graduate na ako. Hanggang nag-retire ako ng 40 ako. Ilan years yun? 27 years. Diba? Wow. Na hindi ko hawak yung summer vacation. Puro training. Diba? Oh my God. Hanap sa disiplina. Wala, Farley. Hindi ka talaga pwede. Farley, pasalamat ka na sa buhay na tinahak mo. Okay na yan. I'm sorry to say, Farley. Hindi. Malaking hinaing pa rin ni Farley. Tingnan mo sa ating 5, sino umiinom ngayon? Wala. Tubig lang yung coach, Chaser. Hindi, wala talaga ngayon. Okay. Kaya ako nga tinanong kung meron sa inyo para sasabay ako eh. Ready naman, no? Ano ka ba? Nagtatrabaho kami, bakit kami inom? Oo. Sama nga yun. Nung pumasok kayo, coach, sa Pure Foods, doon naman, isa namang so under kayo kay Coach Chot, tapos yung you were the understudy naman, ay nga ni Coach Noy, you were the understudy to one of the best point guards that PBA ever produced, no? Si Coach Dindo naman, Dindo Pumaren. What was that experience like naman, na parang you're learning from the bullet? Well, nung nasa Pure Foods na ako, nun back up to the backup. Kasi nandun pa si Coach Frankie Lim. Imagine that, every day in practice ang kalaban mo, experience si Frankie Lim, saka yung kakulitan ni Dindo Pumaren. So, talagang gagaling yung dribbling skills ko. Parang hindi ako maagawan ni Dindo Pumaren nun di ba? And then, yun, nag-improve ako. Pero talking about that, si Frankie Lim, saka si Abe King.
Yun ang mga naging teammate kong Oh my Pure Foods. God. Bedista rin yun, Coach Noy. Siyempre, mga Beda Boys eh. Marang yung mga kwento mo, nadadaanan ng San Beda eh. Siyempre. So, nakakatuwa niyan kasi growing up, Toyota fan ako eh. Abby King. So Abby King, oo. Isa sa mga pinapanood ko nung malita ko. So, siyempre, laking gulat ko. Nung first day of practice sa Pure Foods, pagpasok ko ng lounge, may lounge, di ba Farley, may lounge kami doon eh. Sa baba. So, pagpasok ko ng lounge, laking gulat ko. Ang nandun sa harap ko, si Abby King. Siyempre, being a Toyota fan, grabe, starstruck talaga. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin, kung sir, kung tito, kung kuya, kung ano man. Talagang gano'n ako kagulat ng first day of practice. Pero lahat tawag sa kanya Kuya Abe. So, Kuya Abe. Baka kung nagtito ka, nasiko ka sa practice niyan. Baka nasiko ka sa tawag mo tito. Pero imagine, yun yung mga teammates ko nung first year ko sa Pure Foods. And champion agad yun, first year sa Pure Foods. Nice. Ano mo na, Coach? Your first welcome to the PBA moment. Yan yung mga question na gusto na naman. What's your first PBA? Parang, PBA na to. Here we go. Sino buminyag sa'yo? Si Coach Pido yata, Harenzo. Alam mo naman ako, nung time na yun, kaya moniker ko Rara, Racela, para akong Kiti-kiti. Parang basta talagang energy. Grabe ako dubensa, bring energy, ganyan. So, nakukulitan yata sa akin si Coach Pido. Binigyan ako ng isa. Boom! Sabi, bulong sa akin, welcome to the PBA, pare. Talagang welcome to the PBA. Ganun talaga. May ganun talaga. Welcome to the PBA. And then, how many years in Pure Foods? 4 years. 4 years. And then, San Miguel na? Yes. I was traded to San Miguel in 94 years. End of 96, going to 97. So, For home coach? Wala. A second round pick. Two second round picks yata. 2 second round picks. Well, but this is Coach Ron Jacobs who traded for you, right? If I remember the story, tama ba? Yes. Coach Ron na to, first year ni Coach Ron sa San Miguel. Alam mo yun si Coach Ron, that's how he forms his team. He starts with the point guard. So, ganun siya mag-buo eh. So, ang ginawa, alam ko, ang story dyan was, he was looking for a point guard for San Miguel. So, nagsascout siya sa PBA, whole PBA, kung sino pwede niyang maging point guard back then. Kasi pa-retire na or nag-retire na yata si Hector, tapos si Franz lumipat yata ng Mobiline. So, naghanap siya ng players. So, ang tinitignan niya actually was si Coach Dindo Pumaren para i-kunin for San Miguel. Pero I think they realized, for them to get Dindo, kailangan may kapalit. They cannot afford to give up players anymore dahil parang rebuilding na sila. Rebuilding na. So they realized, so habang pinapanood sila Dindo, may napansin silang isang makulit na guwardiya na ng Pure Foods na grabe yung energy kahit nasa bench, grabe mag-cheer sa mga teammates niya. First guy off the bench to greet his teammates during timeouts. Tapos pag naglalaro, he brings so much energy, sometimes changes the complexion of the game. And then hindi masyado nagto-turn over. So na-realize nila, pag kinuha natin to, wala tong masyadong kapalit. Yun nga, second round pick lang ang kapalit. So, yun, they gambled on me. Nice. So, yun yung naging turning point ng career ko. May transfer to San Diego.
Yup, and kami ni Noy, fan talaga nung ako. Lalo, ito yung favorite San Miguel teams ko of all time. Paboritong team niya. Sa'yo yun. Kasi ako manginginom nun Anong relasyon nun? Para maging fan ka ng San Miguel beer, dapat umiinom ka. Anyway, ito yung paborito. Ito yung paborito namin ito. Pag-usapan, madalas na pag-usapan ito also Nelson Accentono, ikaw, and then everybody else. From Freddy Abuda to Bustre, yung mga Mike role Bustre. Players to death, di ba? Yes. Well, kasama rin ako dun sa mga role players na yun. Pero ikaw nun, I mean, angat ka medyo from the role players kasi kilala ka na no. But I remember, give the ball to Nelson and get out of the way. Yun ang ang joke nun was, during games, okay, lalabas ni Ives Dignadice. Okay, ilan ba kami? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Lalabas si Ives Dignadice. Okay? Tagalabas siya. Bibigay sa akin. Tagababa ako ng bola. Pagbaba ko ng bola, papasok kay Nelson. Pagpasok kay Nelson, taga-cut si Mike Mustre. Okay? Tapos titira si Nelson, si Freddy taga-rebound. Tapos paikot-ikot lang, gano'n lang ginagawa. Ganun lang. Tagalabas ng bola si Ives, tagababa ako. Diba? Tapos si Nelson, si Freddy, si Mike, na lang. So, yan, yun naging joke lang. Pero yun, pero that was, yun yung brilliance ni Coach Ron. I mean, he made it work. Diba? Very competitive kami. Although it was a rebuilding year, si Coach Ron made do with what he had. So, si Nelson lang yung scorer talaga sa amin, puro role player. So, ginawa niya ng paraan. So, yun din nangyari. Wala, sorry. Favorite ko talaga yung team player. Ang sarap panoorin. Bug, titira. Yung mga ganun, grabe. The bull time na yun. The bull. Pero sa team ng role players, parang aside from Nelson, ikaw na yung second sa airtime eh. Kasi ikaw yung tiga-baba ng bola. Palagi. Pwede mo tagalan, di ba? Uubusin mo pa yun eh, ng konti eh, bago bibigay kay Nelson eh. Kitang-kita nung lahat, di ba? Yung gaganyan ako, di ba? Ganyan. Pero in reality, role player lang kayong apat. Yes. Si Nelson lang. Glorified ka lang ngayon dahil ikaw yung nagbababa ng bola. Ang puno, para hindi ma-default. Dapat may 5 eh. Nelson. Sino pa ibang teammates mo nun? I mean, the other teammates were also, aside from the 5, were also, di ba? Role mga players. Star players na yun. Pa-retire na si Coach Alan. Si Samboy was injured that year. Si Bong Alvarez was there. Yun. So, pero patapos na yung mga careers nila. So, but, didn't start the rebuilding. The 97 ako yung kinuha. 98 si Danny I. Yun na. 99 si Danny Siegler. Then sabay nung year na yon nakuha sila Boy Beats through a trade. Boy Beats, Nick, Dwight. Yun. Then the following year, Don Rivera. So, yun. Yun na. The dynasty was born. Yes. And then, nagsimula ka na. The role play. Hindi, nalala ko yun. And it all started with the second round pick. Oo. Di ba? Grabe, opportunity. 93. Second round pick ako. 99. I mean, yung trinade pa for you, Coach, ha? Okay. Sa San Miguel. Second round pick lang kapalit. Second round pick lang kapalit. Ngayong panahon na to, makakakuha ka ba ng starting point guard with the second round pick? Parang hindi na yata. Hindi na. Sino nga naging second round pick ng Pure Foods noon? Yun ang naging kapalit. Draft pick. Na-track niyo ba, Coach, kung sino yun? Na-track niyo kung sino trade. Technically, sino yung player na nakuha. It came. Oo. 1994. 1997. Second round pick. Google. Google, Chip, Google mo ba? Tinawag mo nga. Si Parley, mabilis. Ay, ako? Wala. Hindi nga, Google mo nga. Hindi niya alam eh. Hindi ko maalala kung sino na po. Sige, tuloy nyo lang.
Sulit naman Sulit naman, di ba? Oo, sulit naman. Second round pick. Red Chiang? Ha? Red Chiang? Saint Lasal? Bacolod. Bacolod. Ayan siya. 97. 98. Pangalan pala, second round pick na. Fred Chiang. Parang familiar eh. Kilala natin, Romeo. Parang hindi same year yun eh, yung tin-trade para kay coach. Hindi same year. The year after, no? Sinong the year after? Anyway. During this time, coach, Tanigi. Hindi. Naghanap sila ng backup point guard. Sila wala yung backup nila. Okay. Wala yung backup nila gumaling sa San Miguel. Oo 98 na reward naman yung yung nung nalipat si coach tapos gumanda yung laro niya sa San Miguel. 98 na reward naman yun. He was named as part of the Centennial team, di ba? The team that represented the Philippines. How was that experience, Coach Olsen? Nagulat ako na kinuha ko dun sa team na yon. Kasi noong 98 pa yun Dindo Pumaren pa, Jerry Esplana, diba? Yung mga Johnny A. Pero si Johnny A, yung starting five ng national team. Starter na siya. Pero, yun, nagulat ako na ako yung kinuha for that team. Well, inisip ko na lang na they needed someone to they didn't need a player to back up Johnny. They didn't need a player na magko-compete pa with the minutes kasi sila Jerry Esplana, sila Dindo were stars then di ba? Although I was the starting point guard of San Miguel, siguro inisip nila na I could play that role as a backup, na no ego. Walang ego. No ego, na papasok ka to bring energy again. So, nasanay na ako ng gano'n ng role ko. So, I think that's one of the reasons kung bakit nag-decide sila na ako yung kinuha for that. So, nagulat ako, kinuha ko. But of course, grabe rin yun. Such an honor dahil ilang kami? 12 players. So, among how many PBA players? Diba? How many population ng buong bansa? Tapos, parang I'm one of the 12 best players in the country. So, very honored. And then yung the centennial year pa yun natin. Di ba? Yeah. So many experiences. Nag-tour kami ng US against college teams that year to prepare for the Asian Games. Nag-champion kami sa Jones Cup. So, whole year preparation. Yun yung na nakapanood ako sa YouTube, meron yung full game no yung finals ng Jones Cup. Tapos nakita ko doon, coach, parang kasi yung Taipei had this really good outside shooter, yung scorer talaga nila. Nakalimutan ko yung name. Tapos ang ginagawa ni Coach Tim, pinapasok ka para bantayan yung score. Parang assignment mo pa talaga yun, coach, na ikaw talaga yung magbabantay doon. Naalala ko si Cheng Chilung. Yun yung player ng Chinese Taipei. Grabe, sniper eh. Tsaka very athletic. Tapos ako yung pina-play sa kanya pangungulit sa kanya. So, yun yung isa sa mga roles ko actually sa sa national team. Aside from pagpahingain si Johnny Abarientos, di ba? So, saka yun may height disparity yun sobrang tangkad ng 6'3 yata siya nun 6'3. But may kita mo si Coach Olsen walang takot na binabantayan ng scorer ng kabilang team. Nawala sa rhythm niya yung si Cheng pag nung pumasok si Coach Olsen, kaya parang grabe, doon mo makikita yung defensive prowess din ni Coach Cheng, ni Coach Olsen. Galing nun. So, the team was talaga who's who, remember? Who's some of the members? Jeff Carriazo, Johnny Abarientos, Kenneth Durendes, Alvin, the Seagulls were there. Yeah. Was Marlu there already?
Marlo ba? Si Marlo was there. Marlo. Siya yung Marlo, di ba? lakas ni Marlo dun sa finals ng Jones Cup. Si Andy Siegel. Wala pa si Danny Siegel noon. So Andy Siegel. Wala pa si Andy pala. Jolas, Alan K. Dick. Grabe. Jun Limpot, Verhel Meneses. Wow. So, Grabe. PJ Ako File. sabi, si File. Wow. Okay yan. Ang laking team yung 1998 team. 1998. And then, how many after that? How many more national teams ang nasalihan mo nun? Ilan pa ba nun? Meron pa ba after that? 4 na national teams lang ako eh. 2 youth team, saka 2 men's team. So, after nung 98, 2002. And then, 2002, na ako nun, 32 years old. So, yun yung last kong laro for the national team. Nice. And during this time, I siguro medyo natural for an athlete pag mga late 30s ka na, you're not as quick as before. Were you entertaining thoughts of retiring or coaching na at this point? Siyempre, alam ko ikaw glaban ba, pero at this point, mga 32, 33 ka na, ikaw na yung kuya eh. Ikaw na bigla yung dito ng mga... Hindi, actually, Gary, ang pag 32 ka, it's actually parang peak pa yan ng professional career. Okay. Ang 32. Baliktad kasi tayo mga mere mortals eh. 32 peak pa lang. Kami pababa na kami professional career. Pero peak kami wala na eh. Pero pag for the national team, medyo patanda na yan. Kasi kung 32, ang next Asian Games doon 4 years after 36 na, talagang wala na yon. Kaya sinabi ko na yun yung last last national team stint ko. Pero yun, 32 is parang peak pa yan ng career ng players. Okay. Nice. At around that age, like mga siguro 32, 33, at that point, your team would start drafting ng parang understudy mo eh. Actually, kunento mo to sa akin before. Basta meron na silang draft na backup mo na parang understudy. Tapos parang nung tinanong ko sa'yo, kamusta naman yung itong backup mo? Sabi niya, siyempre hindi ko pa masyadong iti-train yan kasi kapalit ko yan eh. Naalala mo pa ba yan? Hindi ko na lang sabihin kung sino. Naalala ko pa eh. Tama naman, di ba? Ang daming may alat pa ako eh. Ang daming pinasok sa team na different players na naging backup ko actually. Okay? Pero ang pinaka ang favorite ko of course is si Coach Boy Beats. Yung pinaka favorite ko sa lahat. I mean, kasi si Shot Takensen, nakasama ko rin yan. So may backup. Si Edward Naron. Yan, naalala niyo yan. Si Edward Naron. Si mga late 90s na, dumating na sila Joey Mente, Anton Viloria, Dale Singson, oh my God. Brandon Cablay. Si Dale Singson. Dale Singson, Brandon Cablay. Tapos yun, later on sila Jonas Villanueva, Mike Cortez. Dami nun na nakasabay ko. Pero yun nga, favorite ko nun si Coach Boy Beats. Boy Beats. Well, una-una dahil hindi naman talaga backup si Boy Beats eh. I mean, yun eh, starting point guard yan ng Swift. Swift or ng ibang teams. Pero he embraced his role as a backup. And that's why yung team na yon was so successful because yung lahat ng players talagang really played their roles and then walang ego. Sinasantabi yung ego. The two Dannys, Danny I and Danny S, coexisted. And I think that's one of the secrets ng team namin. Hindi nagsasapawan. Mas masaya pa yung isa kung nananalo yung
MVP yung kabila. That's why si Danny S never won an MVP. Parang okay lang sa kanya manalo si Danny I as long as we were winning. Pero si Danny S naman, sangkaterbang player of the conference, saka finals MVP na panalo. So that was the kind of team we had back then. Kaya naman very successful kami. Okay. And then, sorry, ito yung mga typical question. Out of the 9 championships, alam ko lahat yan memorable that you have. What would you pinaka your favorite? If there was one championship na favorite mo, if there was one, may mo pipili ka ba? Palagi All-Filipino. Yung very first All-Filipino championship ng San Miguel. Ano yun eh? Kasi anong year ba? 99. Tama ba? I'm sorry, 2001 or 2000. Kasi ano kami noon eh, sunod-sunod champion kami with an import. So nag-start kami with Turkin Mott. Yun yung una namin, with Turkin Mott. Tapos Lamont Struthers. Yun. Tapos the helicopter. The following year, nagpalit ng malaking import si kalimutan ko yung pangalan. Sino yung galing Utah Jazz? Mike Eaton? Jerry Eves. Galing Utah Jazz, yung Kaliwete. Jerry Eves. Eves. Then. Bailey? Anyway, champion kami noon. Tapos bumalik sila Monstroders. Champion din ulit kami noon. Okay? So never pa kami nanalo ng All-Filipino. So the following conference was when we won that All-Filipino. And then, yun yung one of the more memorable or most memorable for me, championship ng All-Filipino. Wow. Anong year? Anong year yun? 2001 or 2001, coach? 99. Millsap, coach? 2000. Hindi, si Millsap late Millsap. Si Elijah. Coach na yata si Coach Olsen nun. Ng Petron, di ba? Ikaw pa ba coach nun? Oo. Hindi. Nasa San Mig Coffee na ako. Okay. Nakalaban din si Millsap. Fast forward. Yeah. At a certain point, coach, syempre, yun nga, nasa late 30s mo na ikaw. At one point, did you set a goal na hanggang ganito lang ako maglalaro? Or pagbaramdam mo kung may iniinda na ako, tsaka ako titigil? I mean, anong mindset man going into your medyo, latter years as a player? Ano ako all about goal setting ako Gary. So, nung nag-start ako ng 93, hindi ko na imagine sarili ko na maglalaro ng 18 years sa PBA. So nung nag-start ako ng 93, one contract at a time. So first 1 year contract ako ng 93. Tapos sabi ko, mga 5 years lang, okay na ako. But dumaan yung 5 years. So next goal ko, 10 years, until na ako, 15 years. So ang next goal ko, last goal ko was to play until 40. Yun yung remaining goal ko. So, to retire at 40. Kasi back then, 10 years ago, 10 years ago na nag-retire ako. Unheard of yung mga umaabot ng 40 na naglalaro pa. Siyempre, exception si Sonny Jaworski, di ba? Pero dati bilang yun Sonny Jaworski, Abet Kidaben, Mon Fernandez. Yun yung mga umabot ng 40. So, ang goal ko was to get to 40, then doon ako mag-retire. And very fortunate ako that, management supported me. Tinanong nila ko ano yung plano ko, so sinabi yung plano ko, and then sinuportahan naman nila ako. That's why, when I retired, I had, hindi naman lahat ng players nabibigyan ng retirement ceremony, di ba? Or nare-retire yung kanilang jersey number. So I was very fortunate to have that. And then, may naghihintay na coaching position sa akin, assistant coach sa San Miguel nung nag-retire ako. So, yun yung naging next career ko nung nag-retire.
nag-retire ako noon. 2011. Yeah, 2011. Wow. Parang kailan lang, you know? 10 years So, ago. but prior to that, were you really interested in coaching na talaga? Was it the back of your mind? Pag retiro ko, magka-coach ako, etc. Nasa utak mo na yun talaga. Or was it just offered to the bilang tsaka mo sinubukan? Hindi. Ang nag-ano sa akin noon, ang nag-suggest actually, or the one who brought it up was sila Coach Jong. Isang meeting namin na sinabi niya, ba't hindi mo pag-isipan na mag-coach? Sabi niya sa akin dahil yung time namin, ako talaga yung extension niya extension ng coach inside the game. Kung ano yung, minsan hindi na kailangan sabihin ni Coach Jong kung anong gusto niya, nagkakaintindihan na kami or alam ko na ang gagawin ko. And yun ang ginagawa ko. So there was a point na sinabi niya, ba't hindi ako maging coach someday? So yun, I entertained that thought. And ako naman, realistic din na, you know, when I retire at 40, ano gagawin ko? Too late to go back or to start corporate career, di ba? Although graduate naman ako ng college, pero 40 years old, babalik ka doon. So, yun, yung mga ganon. Tinignan ko lahat ng mga ano ko mga pwede kong gawin. And very practical na basketball pa rin for me after playing, so coaching. So, yun, doon ako talaga seryoso and thought about it. Just like when I was in college, late ko nang na-realize na I can make a career out of basketball. Ganun din nangyari sa akin sa coaching. Coach, anong course ka? Yes. Interdisciplinary studies. Interdisciplinary. Nice. Kasi naalala ko nung, di ba, daw kasi dating teacher ni Coach Olsen. Big Bayani. Big Bayani, oh. Mas may style si Vic, no, na kaming mga mas senior, kami mag-grade sa mga batang, mga estudyante niya. Merong parang group work sila Coach Olsen noon eh. Ako napili. Ako mag-grade. Pagkasabit ko ng mga grades. After nun, hindi lang pasa. Pagbalik ka, sabi ni Vic sa akin, Vic Bayani, Bali, nahilig ka ba sa basketball? Sabi niya sa akin, oo naman, Vic, hilig ko talaga basketball. Paano mo napansin? Sabi niya, bata naman. Hindi mo si Olsen ang highest sa grupo. Sabi sa akin gano'n. Sabi, sino ang magagawa ko eh? Doon ako, bumili pa ako doon sa tao eh. Siguro inamin na kaibigan ko si Olsen. Pero going back to yung sinabi niyo Coach no, na kayo na talaga extension ni Coach Jong sa court no. So it really that really is something that point guards are parang ganun talaga yung point guard kasi sila yung coach on the court. So would you think that that's why a lot of point guards actually get into coaching? Parang madali sa kanila mag-slide into coaching kasi kumbaga on the job training na yung pagiging player mo na point guard eh. Oo, totoo yun. I mean, if you think about it, plays. For example, plays. Pag ang sentro, pag tinuro mo ng play, ang isipin lang niya yung gagawin niya. Or yung ibang position, ang shooter, isipin lang niya kung ano yung gagawin niya. Pero ang point guard, kailangan alam mo yung lahat ng galaw. Lahat. Diba? So, although hindi ko sinasabi lahat ganun. I mean, may mga ibang players, of course, na kahit big ka, alam mo, naintindihan nila yung basketball, alam nila kung ano yung gagawin ng lahat. But basically, yung responsibility nandun sa point guard. Para sabihin mo na, oy, mali yung ginagawa mo. Dapat ganito, yung mga ganyan. Diba? So, natural na lang dun sa point guard yung nagiging extension sa loob ng court ng coach. And like I said earlier, di ba, sa teams nila Coach Jong or ni Coach Ron, talagang malaking responsibility ng point guard, which is why I think pag nagbubuo sila ng team, talagang inuuna nila yung point guard. May extension nila. Galing. Yes.
Point guard. Yan, pumunta ka doon. Ganun, point guard. Points guard. Points guard. Iba naman yung points guard. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung Pero nagpo-points ka rin. Nagpo-point lang sa point guard. Hindi ako points guard. Hindi ka points guard. Ngayon, puro points guard na ngayon. Puro points guard ngayon. Oo. Huma-half court ng mga points guard ngayon. Grabe, no? Grabe. Meron pa kang dribbles muna, dribbles guard. Dribbles guard. Pure dribbles guard. Speaking of dribble, may ekskwento lang ako sa si Coach Olsen. I was privileged na nakalaban ko niyan sa liga namin. May championship game kami. ABL. May championship game kami. League. Wala pa si Coach Olsen noon. Ateneo League. Wala pa si Coach Olsen. Baka may pag-asa rin. Sana may game si Coach. Di darating. Siyempre, sa laki ng gym, bigla kami marinig na dribble. Plug. Ibang klase yung tunog ng dribble. Pag tingin mo, pare, si Coach Olsen, nagkakalat ko kahit dribble pa lang, iba na yung tunog. Iba talaga. Guni ko, parang yung bola nakadikit sa kamay. Gumagano yung mga ibang kakampi ko. Parang, alagyakin, di pa tayo nag-umpisa, talo na tayo. Gumagano. Nakikita pa lang si Coach Olsen. Parang iba siya mag-dribble. Paano ba iba yan? Ganun din naman yung ganun. Uy, pero seryoso kakampi yan. Naging kakampi ko yan. Oo naman, napanood ko. Nilampaso kami. Nakakatayo yung sa kanya, yung lampaso niya, mga 50% pa lang binibigyan, 20%. Nakikita mo, parang, gumagano yung points niya, gumagano lang siya. Champion tayo, Coach, di ba? Champion tayo. Tama. Yun yung mahirap nun eh. Nung nag-retire ako, tapos naglaro na ako sa Alumni League. Siyempre, ang iniisip ng mga kakampi ko na, uy, PBA player to. Bahala ka na. All my life, hindi naman ako ganun, di ba? Like you said, hindi naman ako points guard. So, minsan, pag rebound ko, pag fast break, dadala ako ng bola, Alumni League to, ha? Pagling ko, wala akong kasabay. So, ano gagawin ko? Di talaga mapipilitan kang to score. Pero hindi ko gawain yun. So, kailangan sabihin ko lahat na kailangan man lang kahit man lang isa sumabay or dalawa sumabay. Diba? Para mas maganda, it will give you opportunities to score din. Hindi lang puro ako. So, pero for that to happen kasi, kailangan condition yung mga players. Yung mga players kaya rin siguro hinahayaan ako kasi parang pagod na, ayaw nang tumakbo. Kaka-retire ko lang kaya medyo in shape pa ako. In shape. Hindi mo alam nun, Coach, yung dapat sasabay sa'yo, hinatak ng isang kakampi, huwag ka nang bumaba, baka pasahan ka. Baka hindi pa sumut. Di ba? Pag ito pinasa sa'yo. Ako lang nakakasabay sa amin. Kami, Coach. Okay. Farley, hindi marunong lumayap to si Farley. Puro ganun lang. Alam ko. Coach, ba't mo naman pag-aaralan yun? 2 points lang yun. Analytics. Nauna si Farley sa analytics. Nauna si Farley sa analytics. 3 points. Dapat doon ka sa lamas-lamang. Kung 3-3, di ba? Siya. Okay, anyway. So, coaching career. Coach, so alam namin pro, whatever. Out of the blue, then the next thing we knew, you were taking over as an FEU head coach. Diba? Medyo pa-pass forward na namin, ha? Saan naman ang galing yung offer ng coach from a pro league, biglang inalo ka ng FEU? How did that come about? Yun nga, paano ba nangyari? Si Nash ang coach ng FEU ng that. Ang coach lang, yes. Ng FEU. And I think they were so impressed and so happy with what Coach Nash did with the program na iniisip nila na kaya din gawin ng kapatid. kaya doon ako pumasok sa eksena. I was there really to continue what Coach Nash started. Although hindi pa kami nakakapag champion sa FEU sa UAP, pero dadating din yan. But basically that was it. Maganda yung turnaround ng programa nung si Coach Nash na coach ng FEU. That's why naisip nila na
na ituloy na kung sino man player na pwede ituloy yun. Siyempre, ba't di na lang itong diretso na. Kapatid niya, diretso na. So, yun, that was the story. Kaya ako rin nagulat that I was offered the job. Although, na ako nun, assistant coach ako ng Ginebra at that time, 2017. Okay? But, of course, I had my experience of coaching also before ng National Youth Team. RP Youth. And for 1 year or almost a year ng Petron as a head coach. So, yun. That's why siguro naisip nila na ako yung magandang replacement for Nash, who at that time was hired to coach Talk and Text. Talk and Text naman. So, yun. Kaya napasok dyan. Coach, nabanggit RPU team, I'm just curious. Alam ko malakas yata tong RPU team mo na to eh. Ito yung first national Energen Pilipinas. After nung Nokia, di ba Nokia Pilipinas nila Kiefer. Si Coach Eric, tapos ako yung I took over, and then yung mga players ko noon 16 under so imagine mga 16 years old lang to mga to. So we had JJ Alejandro before the Nietos. So JJ Alejandro, Hubert Cani, Arvin. Si Arvin Tolentino, Prince Rivero, Kyle Slau, Jay Habilosa, very young Isaac Go, Andre Karakot. Wow! Si Jordan Heading, yung magpapadraft ngayon sa PBA. So yun yung mga players namin. Sino pa ba? Yun yung mga sila Raj Tongko. Raj Tongko. Yun. Ay yung mga players natin. And then the following year, kasama na sila Coco Pingoy, sino to? Marco Lion, Ray Nambatak, Jimoy Babilonia, sino pa? Porter of Ateneo, Porter and Babilonia of Ateneo. Yun, so yun yung mga the following. Na most of them are in the PBA now. Most of them are in the PBA. Nice. From coaching amateur players and pros, it seems like a stupid silly question, pero anong major adjustment when it comes to, or anong major difference between talking to these type of players? Yung ganun ba? How do you go about adjustment, you mean from pros to coaching amateurs or whatever? Collegiate or whatever. I know there's a difference, but what kind of difference do you feel pag kausap mo yung ganito mga ganyan? Well, I'm curious lang. If you coach kasi the youth, mga bata, basically you teach. Ang kailangan mo gawin pag pro level na, wala na masyadong teaching dahil magagaling na yung mga nandun just a matter of parang managing egos, parang ganyan. Management na lang. Pag mga bata kasi, it's more of teaching talaga. And I really find fulfillment dun sa ganun pag tuturo ka ng mga bata. Lalo na nakikita mo yung growth, yung progress nila. Diba? Simula na nag-umpisa sila hanggang matapos sa'yo. So, yun. It's basically talagang turo. Teacher ka. Not just a teacher of the sport, of basketball, of basic skills, but teacher of life skills. Values. Yun yung sa mga bata. So, very influential. Okay. One last question about your amateur coaching career bago kami mag-shift ng topic. Coach, alam naman natin, asul ka rin. Tinanong din namin kay Coach Nash to Anong pakiramdam mo? I mean, when you're going against, the alumni sa Ateneo, ang ganda ng sagot ni Coach Nash, tawa kami ng tawa sa sagot niya. Pero ikaw, how do you feel going up against, the blue and white, yung mga gano'n?
Ako gusto kong talunin, syempre. For you to be the best, diba, you have to beat the best. And so far, dun sa 4 years ko with FEU, ang Ateneo ang number 1. So, every time, I don't know if napapansin nyo, very passionate ako when I coach. Yes. Kahit yung player ako, ganun. Dala mo nga yung rarar mentality mo nun. Diba? So, yun. So, mas gusto kong talunin or mas focus ka talaga pag Ateneo kalaban mo. More so now that you know you're up against a very experienced coach sa Ateneo, and pag matalo mo si Tab Baldwin, parang feather on your cap, yung ganun. Hindi pa yata natatalo si Tab Baldwin since ilang taon na, di ba? Ilang taon na. Sweep last year. Tapos na past year, wala pang laro. Hindi talaga matatalo. Tagal na. Undefeated. Hindi. San Beda lang yata tumalo eh. Hindi pa. Isang beses. Tune-up pa? Hindi pa sa tune-up? Hindi pa yung tune-up nila na tago? Pero isang quarter lang na panalo namin nun. Per quarter. Per quarter yun. Yun yung going into the finals sa may tune-up. Ang all-star game lang yun. Yung tago. Oo. Yung tago. Kinakausap mo yung mga tao, walang sumasagot. Okay lang, gano'n lang yung mga tago. Yung mga kaibigan kong Gary, mga kaibigan ko atinista, pag umihingi sa akin ng ticket, sabi ko, kailangan, bigyan ko kayong ticket. Nakadilaw. Yun yung FEU, pero nakadilaw kayo, ha? Alala ko, isa ako sa mga humingi yata sa iyo. At nagdilaw ka, Gar. Nagdilaw ka talaga. Hindi, nakakuha ko sa iba. Pero, nalala ko doon. Hindi. Ang may nabigyan kami ng ticket sa alala ko doon, Coach, also ni, I think ni kapatid ni Bigaroy, si Bong, binigyan kami. Excited kami, parang ganyan. Mag-upo na kami nila kasi, teka, puro dilaw yung mga katangian. Ganun kami na. Nakakatawa eh. Si Bong nasa pa noon, ng FEU noon. Tama ba? ng FEU pa siya noon. Tama. Fern pa yata siya noon. So, the next ticket he gave you to, tawa ako ng tawa. Yun. Chief, anything else to add to his coaching career ni, Yun na yun. Isang question lang ako. Coach, hindi ka nakaano ng Grand Slam sa Sanmig, no? Lumipat kayo ni Coach Jeff? Oo. So, third conference? Paglipat ko ng Sanmig Coffee from Petron, doon nag-start yung championships ng Sanmig Coffee. So, third conference with Blakely. So, champion. Tapos, first conference, All-Filipino, champion. Tapos, second conference with James Mace. Champion. Nice. So, 3 straight yun, ha? Tapos, dun kinuha si Jeff to coach Ginebra. So, napakaganda nung formula siguro ni Coach Tim doon sa nangyari. So, nag-decide sila kung lipat si Jeff sa Ginebra. Tapos, sinama ako ni Jeff. And then, tama. Pagsama sa akin kay Jeff, pagsama sa akin kay Jeff doon, nanalo pa sila ng third conference. So, yun yung Grand Slam. So, 4 straight sila. Pero kami ni Jeff doon sa 3 straight lang. Although, hindi kasama doon sa, hindi within the year. Tama, magkausap tayo nun sa Heat. Nung nag-goodbye na kayo, di ba? Tayo lang umiinom nun, tsaka si Cap. Yung third conference, doon na nga kayo sa kabila. Yes. Yep, naalala ko na. Ay, naalala ko na yung import mo, Coach. Stephen Howard. Yan, Stephen Howard. Thank you, Google. Thank you, Google. Kanina pang sinising ko si Farley. Alam mo, na-realize nga lang ginugil na. Yun, si Stephen Howard. Di ba, Utah Jazz yun? Utah Jazz. Utah Jazz siya. Tama. Grabe, ang galing talaga ng memory ni Farley. Oo naman. Galing, marunong sa give it time. Google. It will refresh naman. Mabagal internet, mabagal. Mabagal ang internet. Anyway,
Such a great and interesting basketball career for Coach Olsen, ano? But for now, we go to our segment called Karambola, where the Sportitos talk about different topics on the world of sports. Importante lang na out of this box ang mga ideas and opinions na ibibigay ng lahat dahil tulad nga ng parating sinasabi ni Mr. Excited. Kaya nga wild eh. Yon. So wild ang ano natin, karambola natin. All right. Yeah. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na wag nyo kaming masyadong seryosohin. These are simply our own personal ideas and opinions. Laro-laro lang to lahat, okay? So let's get right into it. Okay, ito na tinanong ko yung dalawang asul natin na kasama mong asul dito, coach, no? Kung may magagalit ba sa kanila kung itanong ko itong tanong na to. So sabi nung isa, meron daw sigurado. Sabi naman nung isa, baka dun sa kabilang kwelahan lang yung magagalit. Anyway, itatanong ko na. Aside from Coach Olsen, aside from Coach Olsen, i-name ninyo ang top 5 Ateneo alumni who either are playing or have played in the PBA. Yon. Again, sa mga lahat personal opinions lang to. Kung magalit kayo kina Farley, yan, kina Kirko. Regardless of position to, Regardless of position. Oh. Ako rin. Teka, kasama mo ba ako dyan? Kasali dito, coach. Of course, kasali ka. Hindi ka nakasali doon sa 5. Nandun ka na talaga eh. Kasama pin ka na eh. Ang tanong ko, kasama pa ako dyan sa top 5 nyo? Hindi. Oo naman. Kailangan ba? Hindi na kita silang automatically. Oo. Automatically. Aside from Coach Olsen. Sa group point ko eh. Sa top 5 pa. May ano lang, parang sa All-Star lang na in lieu of Coach Olsen, may isa pang ipapasok. Yan. Ako na mauna para ba first on my list, old school muna. Francis Arnaiz. Diba? Naman tayo. Naman kayong dalawa magkapareho lang kayo eh. Pwede eh. Hindi ka si Arnaiz. Toyota pa. Fan pa si Coach. Ibigay ko na rin yung una. And no particular order to LA, Tenorio. Pareho tayo. Larry Fonacher. Enrico Villanueva. Tapos ang fifth ko, old school. My old batchmate, Jay Gayoso. Oh. Ha? Si Mr. Adrenaline. And sixth man. Siyempre, alam ni Chief yan. Palagi may sixth man. May sixth man pa natin. Kiefer. Ayun. Oh. So, mixture of old and new. Mamaya pa ako. Yeah. Mamaya ka pa. Noy. Mukhang Noy, ikaw na. Ako meron na ako. I-figure out nyo na lang kung bakit ko sila pinili. So, mula ko si LA. LA Tenorio. Alam ko na. Tapos si Magnum Membrere. Alam na ulit. Tapos si Nico Salva. Oh. Alam ko na ulit. Sandali. Bago mo tapusin. Ano? Ateneo lang na hindi beda. Hindi. Binabago mo eh. Walang ganun. Bakit? Arthur de la Cruz. Saka Arvin Tolentino. de la Cruz. Oh, kita mo. Alam, may halo. Bakit kaya may halo? May pula. Nice, Noy. Wala kasi 5 na yun. Actually, kung may 6 man ako, sige, para lang ibang kulay naman. Gusto ko si Ryan Buenafe. Although, in the PBA, it was a different story. Pero, I mean, kung favorite player nung college, I think si Ryan Buenafe isa. Hindi nagbenta yun, di ba? Hindi, Baste yun eh. Baste yun, kalaban yun. Yun ang wild yan. Kaya nga wild eh. Bugbog kami dun sa team na yun. Farley, ikaw na. Siyempre, Arnaiz. Tapos si Kiefer. Ang isang old school ko, may he rest in peace, si Nonoy Chotico. Kasi yung yung attitude niya, yun yung pagiging competitor na bira mo makita. Si Noy. Si Noy. Sino pa ba? Hindi nag-homework tong isang. Si Vince Dison. Si Ben. Carl? Ben Season? Si Ben Season. Mercedes Ben Season. Yun yung full name. Tsaka si
Si Velvet Touch, ayaw mo? Oo nga, abutan ni Coach yun. Tikson. Si Richie? Richie Tix. Pwede. Oo naman. Depende, sinong pwede mo? Pero pwede. Gusto ko yung Funacer. Funacer din. Kasi yung supalpal niya, yun ang naalala ko. May pro pinag-uusapan PBA. Kaya nga, nag-pro, di ba? Nag-PBA siya. Yun yung alaala ko sa kanya, yung supalpal na napakaganda. Alaala. Yan. Ayun, kayo, Coach. Ikaw, Coach. Sino ang 5 mo? Ikaw, Coach, may magagalit ba sa'yo? May magagalit ba sa'yo? Sa akin? Wala magagalit sa akin. Ako lahat ng generation, ginano ko eh. Kinuha mo? Wow. Uy. Arnaiz. Tapos, June Reyes. Oo nga, si June. Nandun din yun. Back-upan mo ba naman ng ilang taon eh? Diba? Tapos, LA. LA. Naging backup mo yan, Coach. Kiefer. Okay. Tapos, Matt Nieto. Puro points guards. Puro points guards. Lahat ng ano yun, ano? Lahat ng generation. Lahat yung nag-champion. Tama ba? Nag-champion si Arnaiz, diba? Oo naman. Yata. Naniguro. Champion siya. Champion ba? Alam ni Farley, inabutan niya yan. Oo, inabutan niya. Hindi, kasi nung huling homecoming, pupunta sila dapat doon . Ando doon yung team. Naging issue kasi yun sa alumni. Francis, dapat. Darating na naipit siya sa Iloilo. Hindi nakarating. So, tanda ko nag-champion sila. Ano? Matanda ka okay. Matanda na sila ngayon, siyempre. Matanda ka na, no? Sabi Uy, mo, bata pala ako. Pinanonood ko niyan si Coach Olsen, ha? Bata pa. Yan naman. Matanda ka pa dyan, eh. Ako, pinapanood ko si Olsen. Hindi, bata pa ako. Pinanonood ko si Coach Olsen. Pero halos kasunod lang kami. Pinanonood na. Ibig sabihin, nanonood na ako. Iba naman interpretasyon nyo, eh. Ikaw, Chief, meron ka ba? Wala ka, no? Meron din ako. Meron din naman. No, yun. Pero, na-mention niya na din lahat, eh. So, yun. So, yung ako, ito yung mga napapanood ko, eh. Yung, kasi Cebu ako lumaki. So, yun. So, Rico Villanueva. Tapos, Kiefer, of course. LA. And yun nga, si Vince Season at saka si Funacer. Yun, si Rico Villanueva at saka si Funacer talaga. Kasi yun yung napapanood ko dati sa TV. Yun, sa Cebu. Yun yung 5. Ako linagay ko kasi puro point guard, kaya linagay ko yan. Pero, si Jolas, at tinista si Jolas, ha? Jolas, yes. tinista si Jolas. Oo nga pala. Lumipat siya from USJR. Pero hindi siya nag-champion, eh. So, from Ateneo, lumipat siya ng USJR. Baliktad. Galing siya ng Ateneo. So, dinicruit si Jolas from Cagayan de Oro. CDO. High school doon. Tapos, yun. Pero hindi point guard si Jolas, kaya hindi ko na sinama din. Hindi siya pasok sa Si Nonoy din. Kasama sana dito, pero hindi rin. Oo, ako rin. Si Ben Season, saan natin ako si Ben Season? Paano ako si Ben? Ben Season. Paano ako si Ben? Naglaro na siya sa US, college. So, si Vince, same age ko yan, eh. Pero, naglaro siya after na ako dahil nag-residency pa si Vince. So, naglaro siya, NCAA yata. Sa States. US NCAA. Division 1. Wow. Nice. Okay, game. Next question tayo. Okay. Ito, yun, nasabi nga ni Coach Olsen na hindi naman siya point guard, no? Hindi naman siya point guard, hindi siya dribbles guard. Pero he is, I think, what we would consider a pure point guard or a pass first point guard, or someone who facilitates, who would rather facilitate the set play or facilitate the game more than look for his own shot. Ngayon, sino naman para sa inyo ang mag-ano tayo, anong gusto niyo? Mount Rushmore ng mga pass first point guards in the PBA. Wag na, 5 na lang. Hindi, kasi pag si Coach Olsen doon. So, 4.
Kasama sa ulit doon. Pero hindi natin bang... basta mabang... Ako may 6 man ako palagi. Mauna na ulit ako kasi mauna na naman kayo. Ako na mauna. Marami na naman tayong pareho. Sige na, go. Mauna na kayong dalawa. Although scorer siya, kaming nanggagaya I always thought of him as a pass first player. The Big J. I've always thought of him as a pass first Big J. From Crispa, Bernie Pabiosa. Ayan na naman tayo. Dalawa naman. From Tanduay, Willie Generalao. Okay to, pati mga edad nila. Wala mas mga edad. Makikita mo sa generation na yan, talaga mga pass first Oo nga. Yan. Di ba? Willie Generalao. And Coach Leo Austria. Di ba? Mga pass first yan. At ang last ko ay medyo modern ng konti. Dalawang medyo modern. Although scorers, yung isa rito, I would consider him a scorer, but I also consider him a pass first point guards, LA. I would consider him a pass first, LA. And from San Miguel, Chris Ross. Okay. Farley, go. Sino Ikaw, Farley. Ako muna. Sige. Ikaw. Ako muna. Si Farley na, go. Ano ba? Pareho kasi kami halos nung kay Gary kasi nalilito ko Merong pass first pero ang tingin lang, karamihan siguro ang tingin ng tao sa kanila dahil umi-score din sila ng mataas, hindi pass first. Like Ricky Brown. Ang taas nung assist average niya. Johnny Abarrientos, Ronnie Magsanok, and Jimmy Alapag. Ang tataas ng assist nila, pero dahil umi-score sila, parang baka hindi sila pumasok dun sa pass first. Doon sa hindi nabanggit ni Gary na isa, nagulat ako hindi nakuha ni Gary to. Hector Calma. True. Doon ako, akala ko kanina, pareho tayo ng tatlo. Sabi ko, naku, imposibleng din na maalala yung Hector Calma. Kasi parang John Stockton sa atin yun, diba? Talagang play lang. Yun. Galing nun. Oo nga. Nawala sa listahan. I agree with you regarding kila Coach Ronnie, kila Ricky Brown. Pero kung baliktad talaga sila, may offense talaga sila. Offensive-minded din talaga sila. It's part of their makeup as a point guard na may offense talaga. Pero I agree with you also na parang minsan pass first shoot sila, di ba? Yeah. Okay, Coach Noy, you, Skip? Halos na-mention nyo na lahat, siyempre, si Big J. And obvious naman. Diba? Ano ba yun? Big J, Hector Calma. Sa akin, ano pa rin, pass first pa din talaga si Coach Ronnie saka si Johnny A. Parang at some point, they'll have to take over. Pero, alam mo yun, yung basic instinct nila is to direct, alam mo yun, to run the place. Yes. Tapos yung number 5 ko, ano lang siya sa akin Kasi mula nung college to, parang busit ako sa efficiency ng point guard na to It's not that well known. Si Eugene Kilban. Si Eugene. Sobrang fast first point guard. Pero galing kasing Baste to Kaya mo. Kaya masakit sa damdamin ko itong mga... Nailista. Kaya naiinis ako dyan dati dahil alam mo yun, hindi nagta-turnover. And, I mean, he's a little flashy but sobrang efficient. Yun, Eugene Kilban. Coach O, ikaw? Coach O. Yun, nandito rin yung mga binanggit nyo. Pero ang criteria ko kasi dyan is how they if they can impact the game without them scoring. Wow. So yun ang, di ba? Yun yung akin. So pag tinanggal mo yung scoring ni Ricky Brown, di ba? How will he impact the game? So sa akin, kaya Hector Calma number 1 ko. Hindi niya kailangan mag-score for him to be a very good point guard. Diba? Agree. So Hector Calma, of course, alam natin si Jaworski, ganun. Diba? Kitang-kita natin na sa coach din Diba? Hindi nga siya papasok Mas gusto niya siya yung last a few seconds lang of the game, minsan doon lang siya papasok, di ba? So it just shows yung that ang focus niya is yung team niya muna.
Diba? Bago yung sarili niya. So, saka buong game siya nagpo-point literally. Turo, di ba? Si Ronnie Magsanok is one. Although kilala siya sa kanyang shooting, pero sa kanya ko nakita yung ibang level ng basketball where siya yung tinitignan ko kasi nung kinuha ko ni Coach Jolie pa. Joe. Yung price sinasabi ko Joe na basa ng sitwasyon. Kay Coach Joe, kumangat yung level ko na understanding ng basketball. At yung basa ng sitwasyon, dun magaling si Coach Ronnie. Kaya minsan, sabi mo, ang tagal mag-dribble ni Coach Ronnie during the game, di ba? Pero talagang tinitignan niya yung mismatches, tinitignan niya kung sinong may advantage, at siya yung gumagawa ng paraan for certain guys para mapuntahan niya yung certain guys. So, ganun yung impact ni Coach Ronnie. And then another one na binanggit mo rin, Gary, is Bernie Fabiosa, na hindi na kailangan talaga mag-score. Yeah. Di ba? Para maging magaling na point guard siya. So, yun. Yung mga nice. Yun yung mga past first point guards natin, ano? Ito, switch naman tayo. Although ikaw, Joel, wala. Sa akin meron din. Makikita yung yung bias ko. Makikita yung bias ko dito. Yun. Ako po, alam ko na. Either Bisaya o San Miguel yan. Hector Calma. Siyempre. Hector Calma. Tapos pangalawa, Franz Pumaren yung second ko na first point. San Miguel, ha? Tapos pangatlo. Yun. Ito, nasabi rin naman to ni Gary, si Chris Ross. Yun, si Chris Ross. Kasi si Chris Ross, di ba? Kahit wala siyang points, everything else he does. And then, lately na lang to, in the past few years, yun. Si Alex Cabagnot. Naging na siya. Naging facilitator na siya rather than a scorer, which he was known for before. Yun. Ito coach, from memory na lang para sa inyong lahat. Ito wala to sa notes na binigay ko. Sino naman ang mga past first point guards? Top 5 past first point guards from the NBA. John Stockton, number 1. Stockton. Jason Kidd. Jason Kidd. Jason Williams. Talaga? Williams. Steve Nash. Agsi Bogues. Steve Nash. Si Kusi, would you consider him a past first point guard? Hindi ko kasi nabutan yan Party Luis Bob Cousy. Si Bob Cousy ba? Okay ba? Bob Cousy ba? Kala ko si Kyle Kuzmi. Kyle Kuzmi? Hindi si Cousy, hindi. Lang siya yung ang tawag doon? Madribble din, di ba? Madribble din ba siya? Hindi ba para siya? Pete Maravich? Ako, old school. Mo Cheeks. Sixers fan kasi ako nung 80s. Mo Cheeks. As in, di ba? Ano yun? Tapos, from Seattle, yung current coach ngayon, Nate McMillan. Yung walang kaupe-opensa talaga yung tao ngayon, pero ang ganda ng di ba more of two guard kasi siya, di ba? He was point guard ng mga Sean Kemp days Gary Payton yung point guard niya. Gary Payton, sorry. Nate McMillan. Sino nga ba? Basta, I would consider him before. Okay. May question ako. Anyway. Yung mga binabanggit yung mga players, mga past first point guards. Ano ba yan? Dahil ba yan sa edad natin? Kaya yung binabanggit yung mga players na medyo yan? Older na. Medyo older. Or does that mean na wala nang gano'n ngayon? Wala nang gano'n ngayon. Na ang past first point guards nung mga mga panahon pa natin tapos na. Parang no? I think actually, coach, sa totoo lang, it's the way things are. Because of the way players like Steph, let's face it, nung panahon ni Iverson, he wasn't a point guard in a point guard. I don't even know what to call him. Diba? You don't even know what to call him. Pero hindi siya nag-start ng trend na shooting pa rin ng point guards, di ba? But when Steph Curry came about and then Damian Lillard started coming out, and all these other point guards, naging trend siya ngayon. Lalo na yung All-Star game ng last weekend.
Naku po, all the kids now will probably trying shots from half court. Half court na. Kaya nga, bad influence yung mga panonood ng Kahit NBA. paano, di ba? Kaya hindi nanonood si Coach Olsen eh. Kaya yung bata ngayon, titira sa labas. Sa labas. Kaya nakikita nila yung gano'n na lang. Pero hindi nila naintindihan kung how many hours these players spend. Diba? Kaya kay Curry na lang, na 105 straight 3-pointers. Grabe yun. Yung mga ganun, isipin mo kung gaano kadaming oras ang ginugol niya sa court para magawa yun. Diba? Yun na hindi na-realize sa mga bata. Kaya yun ang responsibility ko ngayon as a coach. Ng mga coaches. Yes, malaking bagay yun, coach. Ma-correct while they're still I wonder anong pakiramdam ni Coach Olsen, first day of practice, may makita siya sa player, pull up ng half court, siguro namura. Ano ba? Siguro hindi nagmumura yan. Palagi ko mamumura niya. Sino ka sa kaya? Di malamang maririnig mo mga 3-point shootout this year, meron na talaga yung malayong shot. Dinagdagan nila ng malayong shot talaga eh. Parang 4.3 or 3 points. Yeah. Pero yung tama kayo eh. Sino ba nagsabi na? Ikaw ba nagsabi ng Gary na ano na ngayon? The game has changed so much. Kaya wala nang pass first na si Noy nagsabi na wala nang pass first na point guard ngayon kasi lahat gusto mag meron pang akong naiisip na isang pass first point guard. Si Rajon Rondo. Rajon Rondo. Wala kasi ngayon yan. Yung mga old school na rin siya. Dala ng pangangailangan yan eh. Kasi hindi makakashoot. Kaya papasa na lang. Ganun nangyari kay Chris Ross din. Diba? Kaya pass first. Gano'n siya. Pass first talaga. Si parang Pat Bev. Pat Bev. Wala yun. Defense first. Defense first point guard. Michael Carter Williams. Yun yung mga dala ng pangangailangan kasi walang tira sa labas. Kaya wala sila. Kaya if you look down the line, ang Boston kaya sila struggle because their points guard is not doing well. Kemba Walker, di ba? Yung points guard nila or point guard, Kemba. Di ba? It all boils down to who in the NBA now kung sino yung sexy point guard mo, kung marunong bang tumira sa labas. Di ba? Kaya Denver, despite Jokic, ang point guard din sa Denver, si Jokic eh. Isipin mo nang maigi siya yung point center nila, di ba? Pero yun nga ngayon kasi katulad ng na wala na yung back to the basket big man. Di ba? Yes. Di ba? Same way na parang nawala na rin yung pass first point guard kasi nag-evolve na yung laro, iba na yung laro ngayon. So, kailangan na matuto ka rin. Siguro ko yung tanongin ko, as a coach now sa youth, and as a coach now, are you willing to go with this particular change na yung next team na bubuuin mo is like a modern team now, or are you still going to stick to the whatever you have and then ito lang yung, alam mo yun? Yeah, I see the advantages of having 5 guys who can shoot, diba, from perimeter kasi it really spreads the floor, diba? So, ako as a coach, gusto ko pupulot ka lang naman nakikita mong magandang from one coach or maganda from another, and then pagsasamahin mo, then you make up your own philosophy. So, ganun ako eh. So, nakikita ko yung advantages ng ganyan. Pero, mas gusto ko pa rin yung traditional, may big ka. Ang pinakaano nila sa akin is yung may isang big ka talaga na dominating inside. Kasi, kailangan pa rin ng inside-outside game kahit pa paano. So, and again, sorry, as a, going to although di natin pag-usapan to Chief, as the national team, pag-usapan natin, may nabalitaan tayo na hindi na magpapadala ang PBA, tama ba ako? Sa Olympic qualifier. Yeah. Do you think of that move na all they're sending? Kasi I think ang sentiment namin is sayang. Some of our sentiments here, Olympic qualifier na to, sayang, why not send your best? And baka makachamba. Wala naman tayong pag-asa, gamitin na lang natin to as a training ground. Ikaw, if you can share your opinion on that, what do you think is the
way to go? Training ground or go all out? Hindi. But you have to understand also yung sitwasyon din ng PBA, what's happening now. Na, Okay. Kung if they had planned this before, long before, na may plano na talaga, we can do that na mag-send ng PBA players. But right now, yung nangyari kasi parang lang yan biglaan lang. Diba? Recent lang. Biglaan lang So it makes sense that, you send itong cadets. Gilas cadets. Kasi hindi magugulo yung PBA. Okay? At the same time, what we are really preparing for is 2023. Diba? Yun yung pinaghahandaan ng lahat. So I think that will be good exposure for the kids. And ako lang, let's face it. Sino yung makakalaban natin sa Olympic qualifiers? At Serbia. At isa lang ang Serbia. Isa lang papasok doon Isa lang. Yeah. Isa lang alam ko, nakita ko parang diba? Isa lang papasok doon So parang, diba? Mas maganda na bigyan mo na experience yung mga bata. Which is kasi minsan haran dito. Ginagawa ng ibang ng mga ibang countries yan Nag-i-invest sila sa bata. Chinese Taipei did that nung panahon namin. Okay, ang Korea is doing it now, I think. Yeah. Diba? So, ang China did it for a time. So, ginagawa rin talaga nila yan. Ang dapat multi-year planning talaga for the national team. Thanks for that. Mahirap rin kasi magplano. Mahirap rin kasi magplano ngayon because of the pandemic True. Yeah. I know. True. And the PBA has already shortened the season, dalawang conference. Dalawang conference na lang. Sacrifice mo pa yon to prepare for the Olympic qualifiers. Na again, yung sa competition na yun, medyo malabo I mean, even if you send your best. Bakasyon lang yun. Mahirap. Dominican Republic, Serbia, Puerto Rico, Italy, Senegal. So I think it makes more sense. And I think they PBA actually moved ang PBA calendar para ma-accommodate yung third window na dapat ng February. Diba? Na-postpone na lang. So, yun. So, feeling ko, because of what happened, biglaan lahat, ito yung this is the best that they can come up with. Yeah. Tingin ko Yeah. Coach, pride ka ba dun sa semi-bubble? Ano yung semi-bubble for the coming season? Well, yung bubble, yun yung ginawa namin nung di ba? Inside a confined area, tapos doon lang kayo. Ang semi-bubble, ang balak nila is katulad lang ng NBA ginagawa ngayon. Yung bahay lang? So from venue or from bahay to venue or bahay to practice, ganun lang. Ganun ang gagawin mo. Ang problema lang doon kasi it's mahirap ma-monitor yung ganun. Diba? As compared to nung nasa Clark kami. Talagang walang labasan. Nandun na kami ngayon Nasa loob ng Clark diba? So ngayon yung ganito mahirap i-monitor. But again, tinitignan naman kasi ng PBA yung NBA. So ang NBA, that's why they allotted mga ilang weeks after the season. I think para dun sa mga games na mapopostpone because of yung mga COVID exposures and everything. So I think baka ganun din ang gawin ng PBA. So for sure kasi may mga mapopostpone games because of that. Kung nung sa amin nga sa loob ng bubble, may nakapostpone na mga games di ba? What more yung ni Coach Nas ganito. May mga mako-compromise dyan or may mga i-expose dyan. Sana lang maganda yung at mabilis yung contact tracing na gagawin nila. Ako lang pag ganyan, sana lang hindi matigas sa ulo ng mga players. Pag sinabi ganito lang, disiplina lang, baka kauwi naman kayo sa or baka may nyo. penalty pag nahuli ka. Nag-grocery ka, shopping ka,
Hindi naman mag-grocery mga PBA players. Ano ba? May Meron yaya, din. buy me like this. Madali Yaya, lang buy me sabihin like yan. Yun ang mahirap. Yaya, eh. Yun ang mahirap gawin. Tignan natin kung ano mangyayari. Ang mangyayari. Diba? Yun. Because, sorry, Steinhardt, confirm na ba yung trade between Oo, Greg and oo, Chris? Oh. Delayed kami dito sa Canada, malay ko. Hindi ko alam kung Nag-ensayo na Internet ata. lang. Internet naman, instant. Hindi ko alam, akala ko. Anyway. Hindi, Okay kamusta, na. so, how has he, will he start attending practices already naman? First day niya. Sorry, nag-start na mag-practice? Tomorrow. First day niya tomorrow. Oh. First day of So what do you practice. think he brings, obviously, but for the benefit of your fans, for the Ginebra fans, what will Christian Steinhardinger bring to the table to Ginebra? Or what you guys hope he will bring? Madami. Kasi we already have an idea of how Christian will play in our system. Kasi if you remember, si Coach Tim yung nag-coach ng SEA Games noong 2019. So nandun na si Christian nun di ba? So so basically yung ginagawa namin ngayon, although we had little time to prepare, pero ganun yung system namin. So we had an idea of how he will play in our system because of that. And nakita namin yung potential ng aming offense with Christian there. And not to mention na si Christian kasi isang kwento lang. Yung first day of practice yata namin yun sa national team. Or I'm not sure kung first day of practice yun. Basta we had a morning practice, okay, sa national team. And then the night before, si Christian had triple overtime game. NLEX versus Northport. All right. So after nun, so he played over 50 minutes yata yung game na yun. The night before. Pero the next day, he was the first one there in practice. Wow. Not just the first one na nandun na. And he was there, not just present. Hindi siya una as in check na attendance sa una. He was there working out with Coach Kurt Collier. Doing drills na. Wow. Okay, Wow. so that's kind of player si Christian is. Of course, nakikita natin, he brings so much energy. So ngayon, bagay sa Ginebra yun. Plus the fact na din. marunong siya maglaro sa labas Oo. Yung system Facilitating namin talaga. big siya eh. Yun. Diba? Yun yung gusto Magaling ni siya na passing big. yun din ang gusto ni Coach Tim sa kanya. Pwede siyang Nice. pwede siyang yung apex ng triangle. Okay. Pero coach, enough Coach, last question excuse na ako. dapat Sorry. yun. Enough excuse na dapat yun na he played a triple overtime game the night before. Enough excuse yun to be excused from practice. Oo, di ba? Pero nandun siya. Siya yung unang at Nag-workout. drills pa dun with Workout pa. with Coach Kirk. So, Okay, and that, mga kalaro, is Karambola. Always great to have a lively discussion about sports with the Titos. Unfortunately, that's all the time we have for tonight. We would like to thank our very special guest, Sport Tito, Coach Olsen Rosella. Thank you, Coach. anytime. Basta kayo. Basta si Farlene. Yun, Anytime ha, sabi mo yun, anytime ha. Bukas Anyway, Coach, baka may shoutout kayo or parting shot para sa ating mga kalaro, sa mga televiewers, ika nga ni Farley. Wala naman. Huwag nyo lang seryosohin tong apat na to. Tama. Tama yun, Coach. Diba? Tama yun. Ingat lang lahat. I mean, di pa tapos ang pandemic. Alam ko ngayon, grabe dito, Gary V, I don't know if you follow the news here. Medyo Yes, I spike do. ulit ang I cases. open my messaging group. Grabe. Yeah. Please, okay. Grabe. Diba, nagsispike ulit. So, reminder lang na hindi pa tapos. I know, padating na yung vaccines, pero padating pa lang. Hindi pa, diba? But until then, ingat pa rin tayo. Ingat pa rin lahat. At magdasal tayo. Magdasal tayo. Yes. At huwag yung seryosohin itong apat na to. Sabi mo na.
Tama yung sinabi ni Coach. Tama yung sinabi ni Coach. No? Huwag nyo kami masyadong seryosohin. Alright, tuloy na natin ating mga parting shot. Starting with the daddy dribbling all the way in Canada, Mr. Excited Gary Villanueva. Yo. So again, first of all, thank you, Coach Olsen Rastella. Nako, it's an honor. I've known Olsen. Nagulat ako almost 10, 20 years ko rin yata kilala si Olsen. College pa siya. So doon, sinusubaybayan ko ng career niya. Pero ngayon ko lang na-realize, never ako nakahingi ng jersey. Buti pa siya na nakahingi ng jersey. Pag nauna pa sa Canada kaysa sa Quezon City, ewan ko na lang. Nakwento na ba sa inyo ni Noy kung paano kami nagkakilala? Sige, mamaya medyo. Mamaya, kwento mo sa kanila mamaya. Anyway, Coach, maraming salamat na paunlakan mo kami. Baka dumami ng televiewers tayo. Sana maging animal lang, hindi lang 5. Kasi madadagdag manonood ka sa amin pag mag-air to. And again, it's very insightful. I mean, I've known you all these years, but I learned some stuff about you that I've never even heard before. And I hope the viewers learn from that. Ang daming opportunities that you just took and then ran with it and look where you are now. Ako as a friend, I'm very proud of you of what na-achieve mo. Kahit nilalapas mo ka sa ABL, idol pa rin kita. So again, from Canada, for everyone out there, Coach Olsen said it also, please continue to stay safe. Practice social distancing, wear your mask, utang na loob. Tapusin na natin itong pandemic na to. Utang na loob, okay? Anyway, natatawa kayo. Anyway, Kala ko mura Hindi kita binumura. Utang na loob yun, utang na loob. Utang na loob. From Canada, this is Gary. Now let's hear from the Contra Commander, si Coach Miron Noy Abrica. KK! Ayun, of course, first of all, maraming salamat sa guest natin kay Coach Nash. Actually, dahil bata pa ako. Sorry, si Coach Olsen. Wala kasi yung mukha nung pagtingin ko. Ay, si Coach Nash. Alam mo, kanina ko pag sasabihin sa inyo yan yung may angulo na akala mo si Coach Nash. Malamang magkapatid sila, no? Ayun. Anyway, sa sobrang bata ako kasi, ang kakilala ni Coach Olsen talaga yung magulang ko. So yun yung connection namin. Tapos yun nga, kaya ako nakuha itong jersey na to, I asked my dad to tell Coach Olsen na bigyan ako ng jersey. So actually, nung binigyan akong jersey ni Coach Olsen, sabi niya, usually kasi pag nagbibigay ako ng jersey, sinasama ko na yung shorts. Kasi wala naman na siyang gagawin dun sa shorts. So yun. Anyway. So may kasamang shorts yan? Siyempre, nasa akin. Suot mo ngayon? Hindi. Oy. So yun. Anyway, actually, eto, si Coach Olsen lang ang meron ako makakilalang nagtanong sa akin kung kailan ba namin i-guess. So meron ka coach na fans, mga 2 yata. Parents mo. Hindi pa sila. Tapos yun, ako kasi growing up, si Coach Olsen na talaga yung, I mean, medyo matanda na ako nun. Pero Coach Olsen was the epitome of the pure point guard eh. Parang last of his, parang last of his kind na yan eh. Yun, so it's a big honor for me actually even before pa nung na-meet ko siya personally na kahit magkikita kami yan outside like during games. Hindi competitive games pero like whatever games. Pag nagkikita kami, nababati ko parang proud na proud ako ha. Kaapiran ko lang yan si Coach Olsen. So anyway, nga again for everyone, hindi pa nga tapos yung pandemic, so please protect yourselves. In that way, we protect our family and others. So kami, huwag nyo kaming seryosohin pero yung pandemic, please lang, seryosohin nyo na. Laro-laro lang. Yon. And of course, hindi magpapahuli ang master ng pasabog, si Mr. Pasabog, Farley Dom Romantico Aquila. Thank you, Coach O. Sen, for gracing our online show. Tapos, marami tayong natutunan kay Coach Olsen. And then, yun nga, sabi nyo nga sa pandemic, ingat lang po at tumataas na naman ang mga new cases dito sa Philippines. Wow. Kailangan umiinom talaga to si Farley para Kaya nga ganyan ang epekto eh.
Pag hindi ka umiinom. Wala siyang energy. Boring ka pag hindi ka umiinom. Okay, at ako naman si Chief Bistak, Joel Parcon. Once again, maraming salamat. Thank you so much, Coach O, for gracing our show. We hope that good luck sa in the coming PBA season and also San Miguel ako, in the future sa maglola ako. And also sa UAAP with the FEU coming years, ako yung ako yung nag-good luck eh. Okay? Ayun. Anyway, good luck, no, Coach, yun. Anyway, para sa inyo mga kalaro, please like and share this video. Like nyo na din yung aming mga social media pages. It's larularulang.ph on Facebook and at larularulang on Instagram. And now, I will leave you with these words of wisdom kuno. Nagiging ngiti na siya. Everyone has a role to play, whether it's to take the lead or be the next man up. What's important is you're ready for whatever comes and make the most of the opportunity you're given. This has been Laro-Laro Lang. Everyone stay safe. Huwag niyo kami masyadong seryosohin. Good night. Ano sinabi mo? Please repeat. Sakto yan sa kwento ng karir ko.